kasi kasama ako sa unang nag-advocate ng organic agriculture in the Philippines. At that time, in the 1980s, hindi yun ang mainstream. So, as if you're not supporting the work of the government kasi Green Revolution, chemical agriculture. So I didn't realize yung mga marami naming ginagawa. Ito na ngayon, ang resulta na isa ako sa palaging tinatawagan ni Brad Harris nung program niya sa Talk of the Harriet. Nakatatlo-apat yata kami doon. So dinidiscuss namin. Ang huli kong natatandaan na discussion namin, it's about biofuel. Although na-invite din ako sa National Academy of Science and Technology to talk about biofuel. Nakasentro noon sa Jatropha, sinabi ko na hindi talaga pwede ang Jatropha as source of biofuel. Yung simple arithmetic noon, na-publish pa sa Daily Inquirer noon, at that time, talk of the town, so on and so forth. So, anyway, itong award po na ito, recognition din siya na yung palang pag-a-advocate ng hindi sa supportive masyado sa mainstream ay nare-recognize din. Although, yun na nga, walang katapusan pala ang trabaho natin. Ngayon ho, ang pinakamahirap na ina-advocate namin, yung shifting from meat-based to plant-based diet, na yun ang magiging tugon sa ating food shortage, food crisis problem, and then later on, ultimately, yung climate crisis. Sabi ko nga, meron din ako naisulat na paper na ganon in a technical journal. Resulta po siya ng isang keynote speech in one speaking engagement I had. Yung iba ayaw nilang i-reveal yung kanilang age. I'm now going 71 years old. Ang passion ko pa rin. Even when I was teaching, by the way, I taught in the university for about 42 years. I just retired 5 years ago. Ang passion ko talaga ay sa lupa, pagtatanim, etc. Marami yung challenges. Yung nasa Sustainable Development Goal, yun po ang gusto natin. Sana walang gutom, walang nagugutom. Although sa amin kasi yung pagkagutom is a choice. Wala po palang katapusan ang aktivismo, ang pagiging advocate. I'm open for an invitation. I prefer to be on a Zoom na para at least may kalat natin why we have to shift in a plant-based diet to ensure wala na tayong magiging problema sa tubig, sa energy, sa lupa, adequacy ng pagkain, and finally, the climate crisis that we are in right now. Mahirap pong ipaliwanag, itugtong-tugtong yun. Pero salamat po. I'm with my fellow advocates here for transformation, for change. Sana ho, magpatuloy pa rin tayo, bigyan pa rin tayo ng mahabang buhay. On the political sphere, kailangan po natin yan for sustainability. Na sana yung mga corrupt na yan ay medyo mabawas-bawasan para mapunta sa resources para matulungan ng kabataan na sila papalit sa atin. Maraming salamat and salamat ulit dito sa atin.